Nais padagdagan ng mga senador ang pondo sa defense sector para sa susunod na taon. Ito'y dahil na rin sa mainit na issue sa West Philippine Sea. Ang sagot dyan ng economic managers, alamin sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas live. Dinig sa pagpapatuloy nga ng talakayan dito sa Senado ng panukalang budget sa susunod na taon, humihirit ang ilang senador na dagdagan ang pondo para sa defense sector. Sa gitna yan ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tanong ni Senator Ronald De La Rosa kung maaari raw bang tapyasan ng kaunti ang social services at economic services. Ito raw ay para makabili ng malalaking barko pantapat sa Chinese Coast Guard katulad ng water cannon at laser. Pump, malang water pump na pag binuhusan natin ng tubig ng China, ng Chinese ship, maka-respond tayo, tubig sa tubig. Bakbakan din sa tubig dito. Ang akin lang appeal sa'yo, if I were the President, Secretary Jokno, tanggalan mo lang ng konti sa dulo yan, idagdag mo sa defense. Kung ikaw ang presidente, done. Economic managers, kaya naman yan pero mahirap gawin. Mataas daw kasi ang populasyon ng kabataan ngayon na kaya kailangang paglagakan ang healthcare, social protection at pondo para sa edukasyon. Narito naman ang tugon ng economic managers. So yun po ang ating ACE. We have a very young population. Median age is 25. And in an aging world, yun po ang importante po sa atin. So I will argue that we should continue to provide for social services, and of course, since you're the president, I will do my best to comply. Si Senate President Juan Miguel Zubiri naman, inungkat ang kanyang hirit na iban ang ilang Chinese products. Ayon sa senador, maraming bansa ang pwedeng kuhanin sa pag-i-import at ang ilang produkto ay pwede naman anyang makuha na rin sa ating bansa, katulad na lamang ang chilik ng mga prutas at gulay. Parang niluluto natin ang ating sarili sa sariling mantika. Ika nga. Do we still have several Chinese contractors, state-owned contractors doing contracts for us here being paid by Filipino taxpayers' money, including those of the Coast Guard and Navy na kinakaltasan na kanilang sweldo ng buwis na binabayaran nila taon-taon. It may have the following potential effects, right? For example, implementation of official development assistance projects from bilateral and multilateral ODA partners alike, particularly for projects considering multiple country participation, including China, as a member of the Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, and the World Bank. So that it might affect the implementation of those projects. Pero Procurement, let me finish, Your Honor. Procurement of locally funded projects and even PPP implementation if the main contractors, suppliers, or subcontractors will be Chinese firms or Chinese nationals. Potential impact on the economy for possible delays in the projects that will be affected. Angelic, ongoing pa yung talakayan sa budget pero ayon sa mga senador, posibleng tapusan nila mamayang hapon ito ngang sa DBCC. Pero may mga nakapila pang mga ahensya ng gobyerno na tatalakay naman sa mga susunod na araw. Angelic? Okay, ano ang timpla ng Senado pagdating dun sa panukala ni Senate President Juan Miguel Zubiri na iba ng ilang produkto, not the whole thing, pero mga ilang bagay lamang na galing sa China, hindi ba kaya maaring mag-boomerang ito sa Pilipinas? Angelic, dito kasi sa Senado, you have 24 senators and pwede natin sabihin na you have 24 republics. So iba't ibang opinion yung mga senador sa mga particular na issue. Si Senate President Zubiri, pinopropose yan, pero yung ibang mga kasamahan niya sa Senado, may mga nagsasabi na may mga pwedeng negatibong epekto ito sa ating ekonomiya. At yung iba naman ay nagsasabi na kailangan tumindig talaga tayo kasi nga nagiging lantaran na yung mga ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Okay, maraming salamat, Daniel Manalastas.